Kita natin na nalungkot din siya na napaiksi yung visit. Yung, kasi yun naman ang talagang desire niya, to go to Tacloban. Yun ang highlight ng kanyang pakay. He apologized, no? Nag-ano siya na sorry talaga because you were advised to return to Manila. So, well, nabawi naman yung nangyari sa Tacloban dito sa nangyari sa Luneta. Yes, yes. The messages of everyone who spoke, ayan, may tinatawag si may pinapalapit na naman siya. Sino kaya itong pinapalapit? Ay, bata. At hinalikan na naman ang bata. Siguro sabi ng mga nanay, napakaswerte ng aking anak. Siguro ito'y suswertihin na habang buhay. Alam mo naman ang Pilipino, ano? Tatlong bata. Oo. At siya mismo ang nagtatawag, mga kaibigan, no? Ng mga nanay na ilapit ang kanilang mga anak sa kanya. Kasi noong 1995, kay Pope John Paul naman pagpunta, yung tinataas ng mga tao, mga rosaries. Ngayon, ang mga cellphones, mga tablets, nakakatawa, no? Iba na yung ibang generation na ito. I think that's also part of the Francis effect now. Bakit napakalaw ka kanyang effect is because of the social media. Because of social media, pero huwag nating kaligtaan na meron din babala si Pope Francis tungkol sa modernong teknolohiya. Not to become youth museums by having more information na wala namang action. So, yun ang challenge ni Pope sa mga young people, not to just accumulate information and knowledge, but to become wise persons. Being able to use their knowledge wisely. Yes. Oo nga, sabi nga niya, hindi na daw nag-uusap-usap ang magpapamilya kasi nakatingin na lang sa mga gadget. Yan ni Pope Francis na maganda yung kanyang image na sana naman yung ating mga kabataan hindi maging museum lang ng information, kundi maging wise persons. And to act, no? And to act on what they know. Yung nangyari ngayon, Father Joe, na pinatigil na naman niya yung kanyang Pope Mobile para basbasan ng mga tao at hawakan ng mga bata halikan. He does this everywhere. Yes. Sa lahat ng kanyang puntahan. Yes. Kailangan niya may talagang connection with the people. That's really face-to-face encounter. Ano ang kanyang balak pagdating niya ng Roma? Pahinga muna, pero ang sabi po ninyo sa amin kanina, bibiyahe siya ulit ng Setyembre. Mayroon nakaschedule na visit to the US. To the US? Is it a state visit? Because siya yun ang unang visit niya sa US. Pero yung merong big event sa US, yung World Meeting of Families. Kaya siya pupunta doon. At sasalubungin siya ni President Obama. Yes. Nandito po, bumaba na po mula sa kanyang Pope Mobile at sinasalubong na po ni Pangulong Noynoy Aquino si Pope Francis dito po sa Villamor Air Base. Papasok po sila ng building at saka po lalabas ulit doon sa may hangar. Nagugulat na naman siya dyan kung makita yung mga kabataan na napaka-energetic sumayaw. Parang piyesta. Mula pagdating niya hanggang pag-alis niya, parang sinulog. Hindi mo makita na pagod siya. Tinan mo, first ko talaga yung kanyang mukha. Nag-iiba ang itsura niya, Father Joe, pag mumingiti siya. Yes, at saka yung kanyang mata. Sumasabay talaga yung mata niya sa kanyang ngiti. Yan ang unang... Balikan po natin si Willard Cheng. Si Willard Cheng po ay naroon sa Villamor Air Base. Ano ang nakikita mo ngayon, Willard? Corina, ngayon ay nasa loob ng Kalayaan Lounge. Sina Pope Francis at Pangulo Aquino. Maya-maya ay lalabas na rin sila. Kung may kukumpara ko lang yung atmosphere noong day 1, arrival ni Pope Francis, mas energetic at mas buhay sila noon kumpara ngayon para kanilang makunan din ng litrato si Pope Francis. Naging interesting ang interaction ni Pangulong Aquino at Pope Francis. Matatandaan na binanatan ni Pangulo Aquino sa harap ni Pope Francis yung mga miyembro ng simbahan na nananahimik niya sa harap ng pag-abuso ng nakaraang administrasyon. Malayo raw ito sa ikinilos at naging papel ng simbahan para labanan ang martial law noon. Pero hiniwalay ni Pangulo Aquino si Pope Francis sa kanila at pinuri ang Santo Papa sa kakayahan daw nitong pagkaisahin ang mga nananampalataya.
pero umaasa pa rin siya. Dahil siya ang pinuno ng estadong ito. Yes. Hiwalay ito sa Roma. Hiwalay ito sa Roma. Yes, Kasi well, noon naman, sa history of the church, buong Roma was owned by the papacy. Pero na 1871, nagkaroon ng creation ng Italian Republic. Kaya nahiwalay na yung nagkaroon ng tinatawag na Republican State. Yung, ayun na lang maliit na 64 hectares sa Vatican State. Vatican State, yun. Itong sinasabi po natin na send-off committee, yung nakita po natin, yan po'y pinili talaga ng mga miyembro ng simbahan. Well, merong ano yan, Corina din, meron din sa government kasi nga sa mga pagpahanda sa mga meetings na ito, merong church side, meron din government side. So, siguro karamihan napansin ko yung sa pagdating, ano yun, karamihan of the church groups, ayun nandiyan na si Holy Father. At ito na po yung opisyal na delegasyon na magpapaalam sa Santo Papa. Tinatanong ako na isang Vatican official, bakit kinukuha yung kamay ng mga Pinoy? Sabi ko, yun ang manong po. That's our sign of reverence and respect for a holy person at saka yung mga elders. So what a wonderful gesture. Sabi niya. Sabi ng mga, kasi yung ibang mga foreigners, Hindi nila alam. Hindi naman nakikita sa ibang bansa yun dito sa Oo nga. Pilipinas. So ito ay reaksyon ng international media. Bakit daw kinukuha ang Yung kamay? yung gano'n. No? Hindi ba nagulat si Santo Papa kung bakit tayo nagmamano? Well, siguro sinabihan na siya ni Cardinal Tagle na yun ang usual. Kasi pati yung mga pare na members ng delegation, pag malaman ng pare, kinukuha yung kamay. Kinukuha na rin ang kamay. Pero dapat ba talagang hinahalikan ng singsing? Yes. Because it's a sign of respect, it's a sign of honor doon sa pagkatao ng Santo Papa at yung kanyang office as Universal Pastor of the Church. That is protocol. Yes. Yun ay talagang... So kasama ng Holy Father, yan si Archbishop Giuseppe Pinto, yung ating Apostolic Nuncio to the Philippines. Yun yung ambassador ng Vatican to the Philippines. At yung katabi niya, yan si Monsignor Mark Gerard Miles from Gibraltar. Siya yung translator. Ang galing na translator. Yes, official siya ng Secretary of State. Oh, very impressive. No? Pati yung ibang mga officials, they find him very impressive. I was asking you why he has an English accent. Well, because Gibraltar was once a colony of Britain. Of Great Britain. Yeah, so yun, nasa likod niya. He has to be ready, but nasa sa likod. So this is now Cardinal Parolin, the Vatican Secretary of State. That's Cardinal Sarah. He's the head of the Congregation for the Sacraments. One of the Vatican officials, yung nandoon. So these are the official members of the Vatican delegation. Around 40 din sila, Corina. No? 40? Yes. Ngayon, yung susunod naman, yan yung kanyang papal MC, Master of Ceremony, si Monsignor Marini. So ito naman si Monsignor Chidwique. He's the first counselor of the Vatican Nunciature. Sister Shamus, one of the assistants sa Nunciature. Now he's greeting Archbishop Sok Villegas. So
nandyan lahat ng mga members now. These are the members of the Papal Committee, the heads. Now, si Bishop Milo Vergara, the Bishop of Pasig, siya yung head ng Media Committee. And si Bishop Jesse Mercado naman yung susunod. Siya naman ang in charge sa welcome. Ito naman si Monsignor Leo Tumulak sa Military Ordinariate, kasama rin siya sa security arrangements. So yung mga bishops na nandyan are the heads of the different committees sa Papal Organizing Committee. Ito naman si Bishop Tonel, siya naman ang chair ng liturgy. Si Bishop Ruperto Santos, siya ang in charge ng transportation, yung mga Pope mobiles, siya. sa kanya yon. Oo. Tatlo ang kanya naging sasakyan. This is Bishop Ray Evangelista, siya ang in charge ng accommodation. Bishop Pablo David, siya ang in charge ng physical arrangement. Yung sa Luneta, under yun sa kanya. I see. Lahat po ba ito ay kasama niya sa aeroplano pabalik ng Roma? Ito mga bishops na dito lang sa Philippines. Okay. So ito yung send-off na. Send-off party. Kinakanta na itong theme song ng World Youth Day. Si Archbishop Utlet. Maraming mga bishops na dumating din from the members of the CBCP. This is Archbishop Romulo de la Cruz of Zamboanga. Basta ang masasabi natin, Father Joe, aalis siya ng Pilipinas na punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Memories, very powerful memories. At nabanggit niya sa kanyang message doon sa UST yung tears. Kasi nakikita niya na umiyak yung mga tao. So isa yun sa effect ng Pinoy sa kanya. Na pag may nakikita siyang ganon, dahil hindi na sinusunod yung kanyang prepared speech, that he wants not to speak from his heart. He was scheduled to talk in Tagalog yesterday at the Mass. Ano ho ang nangyari? Bakit hindi natuloy yun? Well, actually, English yung nakahanda. English yung nakahanda sa meron po yata isang pero siguro, baka meron siya na-practice. Meron siyang pinractice dapat, pero hindi na natuloy. And these are the government officials now. Yes. These are the cabinet meetings. Yes, ito ang mga miyembro ng gabinete. Yes. So, yes, ako, makita mo kanyang saya ng kanyang mukha. So refreshed. Now they are singing, yes. Ang kanyang ngiti ay genuine, ano? Yes, yeah. Kasi kapag pagod siya. Pero pag bumiti, parang tunay din naman yung kanyang ngiti. Yes, grabe. Nakita pang feed on. Pero yun, narinig ko na itong mga street children nito, ay magkaroon sila ng manyalita. Marinig yung kanta, magkaroon siya ng very, very joyful disposition while listening to the music. Ginagawa ito pag my birthday, mga gano'n. Sana oo nga, no? Parang dapat buhayin natin ulit ang kulturang yan. Ayan, bakit na? Ayan, marinig mo na yung sigaw ng mga kabataan. Cardinal Tagle. Pagod na pagod din siguro si Cardinal Tagle kasi araw-araw siya kasama sa Pope Mobile. Meron ng press briefing, gabi-gabi din. Ayan. At ito na po. Huwag naman natin isipin na ito na talaga ang huling pagkakataon na makikita natin ang Santo Papa. No? Una, with modern technology, he's just isang pindot lamang nariyan na siya sa harapan ninyo. Pero umaasa po tayo na sa Enero ay baka sakali mapag-isipan ng Santo Papa na bumalik ang Pilipinas. Ano nga po ba yung event ulit, Father This is the 51st International Eucharistic Congress. Kasi every 4 years, merong Eucharistic Congress. It's an international gathering of theologians, mga speakers, and the different Christian communities. And they reflect on the Eucharist. At invitado si Pope Francis. Inibita siya muna dito. Pero dito sa Yolanda, yung napaaga yung kanyang pagbisita. So hopefully sana, maganda sana. Bigyan.
Hindi ko alam kung ito ay parang sa entablado na may encore. Lalabas ulit si Pope Francis para sa huling kaway. Pero tingnan natin kung siya ay kakaway mula sa kanyang bintana. Alam mo naman tayo, apparently we cannot have enough of him. Kaya ito po, abangan po natin baka sakaling doon sa bintana ay kumaway-kaway pa siya. Ito po ang miyembro ng Papal Committee, kung tawagin. Mga miyembro ng simbahan, opisyal ng simbahan at opisyal ng gobyerno. Kasi pag-landing niya, Corina, nakikita natin sa camera yung kanyang seat, sa window side. Oo, sa kanyang pagdating. Yung nakita ng mga tao, palakpakan. Oo. Grabe. Kasi ang tagal siyang hinintay. So baka nga buksan niya yung bintana ko sa window seat siya. Napaka-blessed natin itong nakaraang 4 na araw. At ito'y pinaghandaan ng mabuti ng buong Pilipinas. Hindi po tayo nabigo dahil ayon na rin kay Father Joe na kasama po sa Papal Committee, Papal Visit Committee, masayang-masaya na aalis pabalik ng Roma ang Santo Papa mula sa kanyang bisita dito at ang Pinoy effect sa kanya. Pinoy effect. Hindi ito makakalimutan ng Pope. Talagang grabe ang impact sa kanya. And all the delegates who came with him, they were so impressed on what they saw here in Manila for this particular visit. Iyakan, grabe talaga yung gift of consolation and the gift of affirmation na yung pananampalataya ay biyaya ng Diyos at yung Santo Papa ay mukha ng affirmation na ito at pananampalataya para sa atin ngayon, lalo na sa daming sakuna, sa hirap. Meron ganitong yung affirmation ng Santo Papa. Ito ay pwede rin ikay managinip tulad ni Saint Joseph. If you don't know how to dream, you don't know how to love. Aba! Beautiful. So, yung panaginip. Kasi we should know how to dream like Saint Joseph. Meaning be open to surprises. Para sa inyo dito sa simbahan, Father Joe, ito rin ay isang hindi malilimutang pagkakataon. Doon sa cathedral lang, Corina, yung misa ng Santo Papa, marami kami nag-iyakan doon mga kaparian, mga religious. Lalo na yung lumapit siya doon sa mga naka-wheelchair, na mga religious. Yung that care and personal touch ng Pope. Talaga, wow, it's beyond words. So, malaking mensahe yun sa amin sa mga kaparian. So, it's a call to renewal. It's a call to deepen our commitments sa aming mga buhay ng pagiging reliyoso at pagiging pare. Para kayong nabigyan ng matinding vitamins. Sa kanyang pagbisita dito, Father Joe. Wow, tila mo. Hindi ako magtataka kung biglang dadami ang mag-a-apply sa seminaryo. Pagkatapos ito Yan ang Pope. yun, mukhang hindi natin mahanap kung aling bintana ba iyon. Magkakaroon na ngayon ang pagkakataon ng Santo Papa na magpahinga sa wakas. Ilang oras nga ba ang biyahe papunta ng Europa? 18 oras ba? Parang 14 hours na yan. Kumakaway siya, makikita mo ko rin na. I think it's in the other side. Siya ba yan kumakaway? Kumakaway siya yung kamay niya. Siguro nga siya yun, dahil sino pa ba ang kakaway kung hindi siya? Pero para sa kabila Walang siya. karapatan yung ibang kumaway kung hindi si Pope Francis lamang daw. Kasi protocol yan, Corina. Yung send-off party, yun ang mag-provide ng aeroplano. So, dinala siya ng Alitalia to Sri Lanka. Tapos, pag siya sa Sri Lanka, ang nagdala sa kanya yung airline ng Sri Lanka. Ngayon naman, dahil tayo ang nag-send off sa kanya, all the way to Rome, Philippine Airlines naman. Ayun. So Yan that yung is the protocol. Yes, yan ang protocol. So kung ano yung send-off country, siya mag-provide ng sasakyan. So maraming mga pasahero dyan, may maraming Pinoy dyan nakasama sa send-off all the way to Rome. Kasama dyan yung ating Philippine Ambassador to the Vatican. Si Ambassador Mercedes Tuason. Yes. Ganun din yung ating papamaalam. At saka Corina, doon sa Villamor Air Base, merong press conference, no? While the Pope was coming from the Nunciature, merong local press conference. Diyan sa flight na yan, magkaroon din ng press conference yung Santo Papa with all the reporters traveling with him. I see. Going back to Rome. Going back to Rome. Yan din isa rin sa protocol
ng mga papal visits na ang Santo Papa ay handang tumanggap ng anong tanong sa libreng-libre. sa media group. Yes. And in that plane, there are 77 media personnel there. Yung tinatawag ng Vatican accredited media personnel. So diyan malalaman natin kung ano ang kanyang Yes. reaksyon sa Doon niya Pilipinas. sasabihin ang kanyang mga final impressions about the papal visit. So tatanungin siya meron pala yung visit pala niya sa mga Jesuits Corina at may isang Jesuita nagtanong. Ngayon, mga kaibigan, alam niyo naman po, kultura natin yan. At ito po ay pagtutuldok sa 4 na araw na hindi malilimutan. Truly a historic event for the Philippines. Yes, first visit to the Philippines of Pope Francis. Ito pong inyong meeting kay Pope Francis, itong grupo ng mga Jesuito, gaano katagal naman po ang inyong pakikipag-usap sa kanya? Well, alam mo, Corina, umalis na ako after 20 minutes kasi kailangan kong dalhin si Cardinal Tagle at si Father Lombardi na Jesuit din doon sa press briefing. Akala ko natapos agad yung meeting, akala ko mga 30 minutes lang. Tumagal pala. Tumagal? Tumagal. Mag-isang oras yata. Marami silang pinagkwentuhan. Yes, yes. So, he felt very much at home with brothers. Sabi nga po ni Father Joe Kilong-Kilong, ito po ay protocol na ang pinanggagalingan na bansa ng Santo Papa, ang official airline ng bansang yon, ang siyang maghahatid sa kanya, pabalik sa kanyang tahanang bansa. Tuloy pa rin po na naroon ang mga tao, mga bata, ang send-off committee, nagwawagayway ng kanilang mga bandila. Para hanggang sa hindi na masilayan ng Santo Papa ang Pilipinas, nakikita pa rin niya ang pagmamahal at kaligayahan na naidulot niya dito sa Pilipinas sa kanyang pagbisita. Bakit parating sinasabi ng Santo Papa na pray for me? Sa dulo ng lahat ng kanyang mga talumpati. To help me in my work, in my life, in my ministry. Yun yung sasabi natin. For his health also. More than padasal. So ikaw nagdadasal, you are interceding for that person na humihingi ng dasal. At itong Santo Papang ito, para sa kanya, very powerful itong prayer of intercession. Na yung lahat ng mga tao ay magdasal para sa kanya. At unang ginawa niya ito sa St. Peter's Square, yung lumabas siya sa balcony, sabi niya, before I give you my blessing, I want you to pray for me first. Your bishop. Tapos yumuko siya at nagkaroon ng silence, buong square, thousands of people praying for him. That was a very powerful image. At yumuko siya, parang sign of humility na kailangan ko inyong dasal upang maging mabisa ang aking ministry as Pope, as Universal Shepherd. At palaging paulit-ulit niya yan, yung pray for me, pray for me. He projects this humility consistently. Yes. Hindi po ba? Una sa kanyang mga pinipiling, sa paraan ng kanyang pamumuhay, at gayon din dito sa arrangement sa Pilipinas, lahat gusto niya simple lamang. Simple lamang, yeah. Wala siya sa 5-star hotel. Alam mo, Corina, kung napansin mo sa stage doon sa Luneta, wala kang mapansin na bulaklak around the altar. Yun po ba ay sinadya? Purong dahon lamang? Alam mo kung anong mga tanim yon? San Francisco. San Francisco. Oo. Pope Francis. Correct. Tapos, simpleng tanim. No? Nakikita mo sa mga daan, mga gano'n, iba-ibang kulay. Yun, pinili din yun. Pinili din yun? Yeah. He prefers it like that. Well, committee na. Ang committee na nag-interpret na yung Holy Father wants a simple, preparation. So let's make it simpler. Wala nang Sobrang mga bulaklak. Kaya kinuha yung mga San Francisco na mga tanim at iba-ibang mga kulay. At isa yung nagplano sa liturgy committee na nalaman ko, since he cannot visit the other parts of the Philippines, so ang gagamitin ng mga decorations sa altar, yung representing Philippine images and Philippine culture. Kaya makita mo yung anahaw, the national leaf, yung damit ng Santo Papa, yung chasuble, merong mga sampagita, flower arrangements. So it's a way to bring all of the Philippines, the Philippine best doon sa misa na yon. Ayun.
Sana naman napansin din ni Santo Papa. May papaliwanag siguro sa kanya yan kahit paano na talagang hapon na siya'y nakakapote. At kahit umaambon, umuulan, siya ay sumakay pa rin ng Pope Mobile. Yeah. At umikot-ikot pa rin siya. Sa lahat ng kanyang pinuntahan, talagang pinili niya ang umikot, ano? Yeah. Even at the MOA. Gusto niya yun. Kasi kung malalatid ko rin yung kay Pope John Paul, gano'n naman din ang plano na kailangan umikot yung Santo Papa. Pero kay John Paul II noong 1995, hindi na-expect na gano'n pa nakadami yung mga tao. Akala nila pwede pa rin dumaan doon sa lane na yon. Kaya nag-helicopter. So ginawa ngayon sa preparations para magkaroon talaga ng lane yung Pope Mobile, nagkaroon sila ng cement barriers na ngayon. Wow. Personally for you, Father Joe, what struck you most of all of your experiences with him so far? Well, Corina, sure. Ayan, lumipad na. At ito po, palipad na ang eroplano na magdadala kay Pope Francis pabalik ng Roma. We will always pray for you. Please pray for our land too. Over the mountains and across the seas, you have come to touch our lives, to unite us all in peace. Though we are far, you found where we are. Show your love and share your joy to give us hope. Paalam kay Pope Francis at maraming salamat sa malasakit. Magpapatuloy pa rin po ang aming special coverage. Ito ang Thank You sa Malasakit, Pope Francis sa Pilipinas. Kami po'y magbabalik.